Welcome to my channel, Lemonette Kids TV. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang batang babae na nagngangalang Pina. Si Pina ay kaisa-isang anak ng kanyang inang si Aling Marta. Mahal na mahal ni Aling Marta ang kanyang anak, ngunit si Pina ay kilala sa pagiging tamad at reklamador. Isang araw, habang nagluluto si Aling Marta, tinawag niya si Pina. "Pina, anak, pakiabot mo nga ang sandok," sabi ni Aling Marta. "Ay, naku, inay. Hindi ko makita ang sandok." "Bakit hindi na lang kayo ang kumuha?" reklamo ni Pina. "Masyado kang tamad, anak. Kung ikaw ay magkakaroon ng maraming mata, tiyak na makikita mo ang lahat ng hinahanap mo," inis na sagot ni Aling Marta. Isang araw, nagkasakit si Aling Marta. Dahil sa kanyang karamdaman, hindi siya makabangon upang magluto at maglinis. Tinawag niya si Pina. "Pina, anak, pakikuha mo naman ako ng lugaw sa kusina." "Ay, naku, inay. Hindi ko makita ang kaldero ng lugaw," sagot ni Pina. Dahil sa labis na pagkainis at pag-aalala, napabulong si Aling Marta, "Sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo na lahat ng hinahanap mo." Isang gabi, hindi makatulog si Aling Marta sa pag-aalala kay Pina. Nang sumunod na araw, hinanap niya si Pina ngunit hindi niya ito makita. Naghanap siya sa buong bahay at paligid, ngunit walang bakas ng kanyang anak. Sa kanyang pag-aalala, umiyak siya sa harap ng kanilang bahay. Habang umiiyak si Aling Marta, napansin niya ang isang kakaibang halaman na may prutas na may maraming mata. Ang prutas na iyon ay tila nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok. Biglang napagtanto ni Aling Marta na ito ang kanyang anak na si Pina na isinumpa dahil sa kanyang mga salita. Dahil sa labis na kalungkutan, niyakap ni Aling Marta ang halaman at sinabi, "Pina, patawarin mo ako. Hindi ko nais na mangyari ito sa iyo. Sana'y matutunan ng lahat ang aral mula sa iyong sinapit." Mula noon, ang prutas na iyon ay tinawag na pinya bilang pag-alala kay Pina. Ang pinya ay naging paboritong prutas ng mga tao dahil sa kanyang tamis at maraming mata na nagpapakita ng aral sa bawat isa. Aral ang kwento. Ang kwento ng alamat ng pinya ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng kasipagan at pagiging masunurin. Ang pagiging tamad at reklamador ay hindi nagdudulot ng maganda. Mahalaga ring mag-ingat sa ating mga salita sapagkat maaari itong magdulot ng hindi inaasahang resulta. Ang pagmamahal ng magulang ay walang hanggan, ngunit ang paggalang at pagsunod sa kanila ay mahalaga upang maging maayos ang ating buhay. Please subscribe